Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay at mga minamahal, tayo po ay nasa bahagi ng pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos at ito po yung pinakamahalaga, mga minamahal, praise God, hallelujah. At kaya pahalagahan po natin na tayo po ay makinig ng salita ng ating mahal na Pinoon sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi porke tapos na po yung ating tungkulin, tapos na yung ating pag-awit o pagtugtog, hindi na po tayo makikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo ay kinakailangang makinig ng salita ng Diyos sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig po ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tiisin po muna natin yung ating gutom, mga minamahal, sapagkat konting oras na lamang po, magtatapos na po ang ating banal na gawain. Kaya bigyan po nating importansya ang pakikinig ng salita ng ating mahal na Pinoon. At bigyan po natin pamagat, mga minamahal, ito pong ating mapakinggang salita ng ating mahal na Pinoon, the trials of faith. Praise God. Ang pagsubok sa ating pananampalataya. Bakit kinakailangan, mga minamahal, dumaan sa pagsubok ang ating pananampalataya? Bakit kinakailangan itest ang ating pananampalataya, mga minamahal? Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Kindly pakibasa. Unang sulat ni Pedro, Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at kaluwalhati at ikarangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po pala ang dahilan, mga minamahal. Praise God. Pakatandaan po natin. Sapagkat, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, hindi lamang tayo tinawag upang manampalataya. Praise God. At kalakip ng pananampalataya ay ang pagtitiis. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo tinawag upang manampalataya, bagkus magtiis din naman alang-alang sa tumawag sa atin. Praise God. Kaya nga, mga minamahal, dito sa talatang ating binasa, mga kapatid, na ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung bakit kinakailangang subukin ang ating pananampalataya, ano ang dahilan, mga minamahal, praise God, na sinasabi dito na ito ang inyong totoong ikagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling panahon, praise God, mulit-muling pagsubok, praise God, na kinakailangan pala, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na sa mulit-muling panahon, mga minamahal, sa sandaling panahon, kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, praise God. Bakit kinakailangan, mga minamahal, paulit-ulit, mga kapatid, yung ating pagsubok, mga minamahal, praise God, na minsan parang iisipin natin parang hindi na matapos yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Na minsan sasabihin natin kung kailan tayo'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Bakit kinakailangan dumaan sa mahigpit na pagsubok, mga minamahal? Praise God. Ang purpose pala, mga minamahal, ang sabi dito, mga kapatid, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Praise God. Na kung paano pala, mga kapatid, na ang ginto, mga minamahal, na kapag ito po ay nakuha doon sa ilalim ng lupa, mga minamahal, praise God, kapag ito po ay namina, mga kapatid, ito po ay sinusubok sa pamagitan ng apoy. Bakit sinusubok sa pamagitan ng apoy ang ginto, mga minamahal? Praise God. Upang ito po ay maging dalisay, mga kapatid, praise God. Upang ito po ay maging dalisay na ginto. Maalis yung ibang mga metal, mga minamahal, o yung mga ibang nakakapit doon sa ginto, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ganon din po sa ating pananampalataya. Bakit kinakailangan tayo po ay subukin, mga minamahal, subukin ang ating pananampalataya? Ang sabi dito, mga minamahal, upang tayo po ay masumpungan sa ikapupuri at sa ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ng ating Panginoon Jesucristo.
ito pala ay ikararangal ng mga tunay na Kristiyano. Everybody say praise the Lord. Upang makita sa atin ang kapurihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Upang tayo po ay maging puro mga minamahal. Hallelujah. Sa harapan ng ating mahal Pinoon. Upang tayo po ay maging matibay sa ating pananampalataya. Praise God. Upang kung dumating sa atin mga minamahal, yung nakalaan na pagpapala na inilaan sa atin ng ating mahal Pinoon. Karapat dapat tayong tumanggap mga minamahal. Sasabihin natin, ang lahat ng ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito di ating toong ikagalak. Na kapag pala sinusubok ang mga mananampalataya, mga minamahal, hindi dapat natin ikalungkot, mga kapatid. Hindi po dapat natin ikapanglumo, mga minamahal. Bagkus kinakailangan, ito po ay dapat nating ikagalak ng labis na galak, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sapagat sinasabi dito, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13, kindly pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6, 12 hanggang 13. Ito po nasusulat. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo, di karaniwang bagay. That's right. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na ganak. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. So mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, praise God. Bakit tinetes ang ating pananampalataya? Bakit kinakailangan dumaan sa trials, mga minamahal, praise God? Sapagat ang sabi dito, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, na sinasabi dito, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka. So mga kapatid, sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, praise God, sa mga tunay na umiibig sa ating mahal na Pinoon, na kapag tayo po ay sinusubok, mga minamahal, dumating sa atin ang mahigpit na pagsubok, huwag nating pagtatakhan, mga minamahal. Huwag tayo magque-question, huwag tayo magtatanong kung bakit dumarating, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari ay di pangkaraniwang bagay. So darating yung hindi pangkaraniwang bagay, mga minamahal, praise God, upang subukin ang ating pananampalataya. Ano ang dahilan, mga kapatid, praise God? Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkapahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah! Tayo pala ay nagiging karamay sa hirap ng ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Hindi man natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, nakita, mga minamahal, praise God, hallelujah, yung pagpapakasakit ng ating mahal na Panginoon. Nung siya po, mga minamahal, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagpasan ng mabigat na krus, mga minamahal, praise God, hallelujah, siya ay pinahirapan, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal, praise God. Ang sabi ng Biblia, na kapag ang Kristiyano, mga minamahal, ay sinusubok, mga kapatid, tayo pala ay nagiging karamay sa hirap ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay malabis na galak, mga kapatid, praise God, sa pagpapahayag ng ating mahal na Panginoon. Na kapag nagpahayag na ang ating mahal na Panginoon, na kapag tayo po, mga minamahal, ay haharap na sa ating mahal na Panginoon, praise God. Hallelujah. Nakita ng Diyos ang ating katapatan na kahit sa kabila ng mahigpit na pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, ang sasabihin ng ating mahal na Panginoon, ikaw na tapat na alipin na aking lingkod, karapat dapat kang pumasok sa bahay ng iyong Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan nating panghawakang matibay ang ating pananampalataya. Praise God. Dahil kapag ang Kristiyano, mga minamahal, ay hindi dumadanas ng pagsubok, gusto lang, mga minamahal, ay laging tumanggap ng pagpapala, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, alam niyo po, kapag ang Kristiyano ay hindi sinusubok, hindi po yan lumalago, mga kapatid. Hindi nag-grow ng kanilang pananampalataya. Nananatili silang baguhan o bansot na bagamat sila po, mga minamahal, ay tumagal na bilang ng kanilang paglilingkod, mga minamahal, pagdalo sa banal na gawain.
Pero mga minamahal, hindi po sila lumalago, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Lagi silang nandoon sa comfort zone, mga minamahal. Praise God. Dapat ang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, praise God, hallelujah, sila po ay nandoon sa battlefield. Everybody say praise the Lord. Nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Everybody say amen. Amen, praise God. Kaya makikita mo sa mga fruitful na Christian, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Makikilala mo sila ayon sa kanilang bunga, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kaya makikita natin, mga minamahal, yung mga subok na Kristiyano, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Yung mga matitibay na Kristiyano, yung mga matatag na Kristiyano, mga minamahal, yung mabungang Kristiyano, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise God, hallelujah. Makikita mo sa kanilang pamumuhay, mga minamahal, praise God. Kaya ang sabi ng Biblia, by their fruit you shall know them. Na kapag ikaw ay Kristiyano, mga minamahal, na laging sinusubok, mga kapatid, hallelujah, at ikaw ay nagiging mapagtagumpay, ang sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Everybody say praise the Lord. Tayo higit pa sa mapagtagumpay. Everybody say amen. Kaya nga dito, mga kapatid, kung paano si Pedro, mga minamahal, siya po ay nasa ating mahal na Panginoon na, mga kapatid, praise God. Subalit ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihingi ka ni Satanas sa akin para ikaw ay subukin, ligligin na parang trigo. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang bilin kay Pedro, mga minamahal, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At kapag ikaw ay nakapagbalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, bakit nililiglig tayo ng kaaway, mga kapatid? Bakit kinakailangan subukin ang ating pananampalataya? Katulad kay Peter, katulad kay Job, katulad kay Abraham, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Meron palang dahilan, meron palang purpose, mga minamahal, praise God, na kapag na-overcome mo ang pagliliglig sa iyo ng Satanas, mga minamahal, magiging epektibo ka, gagamitin ka ng ating mahal Panginoon para sa iyong mga kapatid na nanghihina. Ikaw ang magiging inspirasyon, ikaw ang gagamitin ng ating mahal Panginoon para sila'y palakasin. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po natin Lucas Kapitulo 22, versikulo 31 hanggang 32. Lucas Kapitulo 22, versikulo 31 at saka 32. Ito po ang sulat. Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot, ikaw ay ipinamanhid ko na huwag magkulang ang iyong panampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayan mo ang iyong mga kapatid. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ito palang dahilan, mga minamahal, praise God, kung bakit tayo po ay dumadaan sa mulit-muling pagsubok sa ating pananampalataya. Meron palang purpose ang ating mahal na Panginoon. Nakatulad kay Pedro, mga minamahal, praise God, hiningi siya ni Satanas sa ating mahal na Panginoon. Samantalang pwede namang sabihin ng mahal na Panginoon, huwag mong gagalawin si Pedro dahil ito'y aking gagamitin. Na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, Peter, upon this rock I will build my church. Praise God. Sa kanya ay pinagbilin, mga minamahal, praise God. Hallelujah, na itatatag ng mahal na Panginoon sa ibabaw ng bato ang iglesia, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pwedeng sabihin ng mahal na Panginoon, huwag mo siyang gagalawin. Pero bakit pinahintulot ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil kinakailangan pala sa mga tunay na sumusunod sa ating mahal na Panginoon, sa mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, hallelujah. Kinakailangan pala tayo po ay dumaan sa mulit-muling pagsubok ng ating pananampalataya. Ano ang dahilan? Para tayo po ay tumibay, para tumibay ang ating pananampalataya, para tayo lumakas, mga minamahal, praise God, hallelujah. At kapag nakita ng Diyos ang iyong katapatan, mga minamahal, ibubuhos ng ating mahal Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, katulad kay Job, mga kapatid, hallelujah. Nung siya'y sinubok ni Satanas, lahat ng kanyang ari-arian, maging yung kanyang 10 anak ay nangamatay, mga minamahal, praise God, hallelujah. At talagang mula ulo hanggang paa, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng sugat, mga minamahal, praise God. At ang natira yung kanyang asawa, mga minamahal, praise God, na dapat yung kanyang asawa magiging karamay niya sa hirap at sa ginhawa, mga kapatid. Pero nung si Job ay sinusubok na, mga minamahal, ni Satanas, naghirap na si Job, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang asawa na imbis na siya po ay encourage, mga minamahal, palakasin, damayan sa kanyang pagsubok, mga minamahal, praise God, inusig pa siya ng kanyang asawa.
Pero si Job, mga minamahal, nanatili ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hindi siya nagkasala, mga minamahal. Hindi niya sinisi ang ating mahal na Panginoon. Bagkus pinuri niya at pinasalamatan niya ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At nung ma-overcome niya ang pagsubok, mga minamahal, praise God, bagamat ito'y tumagal, mga kapatid, ng ilang taon, mga minamahal, praise God. Mga kapatid, ganon ang totoong Kristiyano. Nagtitiis, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Ang ating minamahal, ginagalang ng mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Nung bago pa lang ang ating church, mga minamahal, praise God, ilang taon silang nagtiis, ilang taon silang naghirap, mga minamahal, praise God, na talagang halos walang makain, halos walang matirhan, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Sila'y inuusig, mga kapatid. Pero mga minamahal, lalo pa nilang sinunod ang kalooban ng Diyos. Hindi nila tinignan ang kahirapan. Hindi nila tinignan yung mga bagay o material dito sa mundo. Ang tinignan nila ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang kanilang katapatan, mga minamahal. At tayo ang naging bunga ng kanilang pagtitiis, ng kanilang pagtsatsaga, kung paano kung sila'y bumigay. Mga minamahal, iniwanan nila ang church, mga minamahal. Disinsana, hindi natin nakita ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Disinsana hindi tayo nagbago. Disinsana hindi gumaling ang ating karamdaman. Hallelujah. Bakit tayo narito? Dahil may mga taong tapat na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, praise God, ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Pedro, kapag ikaw ay nakapagbalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay na-overcome mo ang pagsubok na dumating sa iyong buhay. Praise God. Minsan, mga minamahal, madaling sabihin sa mga nanghihina nating kapatiran, lalo na kapag sila'y dumadanas ng mahigpit na pagsubok, sasabihin natin, kaya mo yan, kapatid. Pag-pray natin, kaya mo yan. Alam niyo po, kapag kayo na ang dumanas nung kanyang dinadanas, mga minamahal, ay sasabihin natin, ay, hindi pala basta-basta. So, madaling magsalita, mga kapatid, praise God, na kaya nila yung pagsubok. Halimbawa, namatayan, kaya mo yan, comfort ka ng mahal na Panginoon, nasa langit na sila. Pero kapag ikaw yung namatayan, parang halos mabaliw-baliw ka dahil grabe ka, lalo na kapag mahal na mahal mo, mga minamahal, yung kinuha ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, kinakailangan pala, mga minamahal, para maging epektibo ka, mga minamahal, sa iyong pagka-counsel, sa iyong pagpapalakas, sa iyong mga kapatid, dapat ikaw ang talagang malakas, mga minamahal. Katulad kay Pedro, mga minamahal, bago siya naging epektibo, mga kapatid, talagang dumaan siya sa pagliliglig ng kaaway, mga minamahal, praise God. At nung na-overcome niya ang mga bagay na yon, mga kapatid, tumapang siyang mangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naging mabuti siyang pastor, mga kapatid. Everybody say, amen. Amen, praise God. Kaya nga ito pala, mga minamahal, ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa muling pagsubok. Katulad ni Abraham, mga minamahal. Siya'y naghintay sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, matagal niyang hinintay na siya po ay magkaroon ng anak dahil yun ang pangako sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga siya po ay pinaalis ng ating mahal na Panginoon doon sa kanyang lugar sa Ur, mga minamahal, at doon siya dinala doon sa Kanaan, mga kapatid. Praise God. Dahil may pangako sa kanyang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, sa iyong binhi manggagaling ang maraming bansa. Praise God. Hallelujah. Pero 90 years old na si Abraham, mga minamahal, ay wala pa ring anak, mga kapatid. Praise God. 100 years old na siya nung siya po'y magkaanak kay Isaac, mga kapatid. At nung lumabas si Isaac, mga kapatid, dahil ang sabi ng Malapinon, sa takdang panahon ako'y babalik, ang iyong asawa na si Sarah ay manganganak ng isang lalaki na tatawaging Isaac, at sa kanyang binhi manggagaling ang maraming bansa. Praise God. Hallelujah. Nung lumabas si Isaac, mga minamahal, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, isang araw, ginising ng mahal na Panginoon si Abraham. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Abraham, bumangon si Abraham, narito ako, Panginoon. Ihandog mo sa akin ang iyong bugtong na anak na si Isaac. Hallelujah. Mga minamahal, si Abraham, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Ang kanyang bugtong na anak ay kanyang pinakamamahal, praise God. Hallelujah. Subalit nung siya'y subukin ang kanyang pananampalataya, hindi siya nagdalawang isip, mga minamahal. Pumunta siya doon sa bundok ng Moria, mga kapatid. 3 araw na siya po ay naglakbay. Hallelujah. Kasama ang kanyang anak, mga minamahal. Praise God. Kasama yung kanilang asno. Dala ang mga panggatong, mga kapatid. Praise God.
ang sabi ng kanyang anak, Ama, narito ang panggatong, narito ang sundang, pero saan yung ating iahandog sa Panginoon? Praise God. Hindi niya alam, mga minamahal, praise God. Itong musmus na bata na si Isaac, hindi niya alam na siya po pala ang iaalay, mga kapatid, praise God. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, mga minamahal, matagal mong hinintay na ikaw ay magkaroon ng anak tapos hihingi ng ating mahal na Panginoon. Pero dahil sinasabi nga ng Biblia, kinakailangan subukin ng ating pananampalataya. Si Abraham, mga minamahal, ay hindi nagdalawang isip. Hindi niya, mga minamahal, pinahindian ng ating mahal na Panginoon. Siya mismo ang kikitil ng buhay ng kanyang anak, mga minamahal. Subalit nung kanyang bubuhatin na ang kanyang kamay para patayin yung kanyang anak, mga minamahal, at iahandog sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na Panginoon, Abraham, huwag mong gagawin yan. Huwag mong bubuhatin ang iyong kamay sa iyong anak. Nakita ko ang iyong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Sa pagpaparami ay pararamihin kita. Sa pagpapala ay papagpapalain kita. Pinagpala si Abraham, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Yan pala ang purpose, mga kapatid, kung bakit ang mga Kristiyano ay dumadaan sa mahigpit na pagsubok. Praise God, hallelujah. Huwag natin dapat ikalungkot, mga minamahal. Dapat ikagalak natin sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na yan, hallelujah, nandoon nakalaan ang pagpapala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, 2 Corinthians, chapter 4, verse 8 and 9. 2 Corinthians, chapter 4, verse 8 and 9. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 8 at 9. Ganito po nasusulat. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi hinagpis, nagtitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. That's right. 9. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami. Praise God. Minsan, mga minamahal, nandoon tayo'y nagigipit. Minsan tayo, mga minamahal, ay nandoon, tayo'y nangangailangan. Mga minamahal, praise God, hallelujah. Ibig sabihin, dumadaan tayo sa mahigpit na pagsubok, mga minamahal, praise God, hallelujah. Subalit, ang sabi dito, mga minamahal, praise God, hallelujah, na bagamat tayo po ay nagigipit, pero hindi tayo naghihinagpis. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang Diyos ang siyang nagko-comfort sa atin. Ang Diyos, mga minamahal, ay laging nariyan. Everybody say, praise the Lord. Lagi kang masaya, mga kapatid, na kahit wala minsan, mga minamahal, makain, o minsan wala kang may pamasahe, o minsan, mga minamahal, praise God, hallelujah, wala ka namang mga bagay dito sa mundo, mga minamahal, pero masaya ka. Bakit? Dahil nasa iyo si Kristo. Ang mahal na Panginoon ang siyang totoong nagbibigay sa atin ng kasiyahan, hindi ang mga bagay dito sa mundo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ano pa ang sabi dito, mga minamahal? Nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Praise God, hallelujah. Na minsan, mga kapatid, na talagang mahigpit yung ating mga pagsubok. O minsan tayo po ay mabigat yung ating mga problema. Na para bagang, mga minamahal, kung sa tao ay imposible na mangyari, mga kapatid. Pero dahil sa Diyos, sa mga minamahal, hallelujah, sa Kanya ay walang imposible. For with God, nothing is impossible. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil meron kang pananampalataya, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Bagamat minsan tayo pinag-uusig, ang sabi dito, pinag-uusig, gayon may hindi pinabayaan. Praise God. Minsan tayo inuusig ng ating mga mahal sa buhay. Minsan ng ating ng inyong mga ka-office mate, ng inyong mga co-workers sa trabaho, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Na parang ikaw ay kaiba sa kanila, mga minamahal. Pinagtatawanan ka. Hindi nila maunawaan ang inyong ginagawa, mga kapatid, praise God. Nandoon ang pag-uusig. Pero ang sabi ng Biblia, hindi tayo pinababayaan kailanman ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil bago tayo ang inuusig nila, mga minamahal, praise God, ang Diyos na tumawag sa atin, ang una nilang inuusig dahil tayo ay sumusunod lamang sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, bagamat ikaw ay iswigin, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. Ang sabi dito, inilulugmok, gayon may hindi nangasira. Praise God, hallelujah.
mga minamahal, minsan inululugmok ka. Minsan idinadown ka. Minsan ikaw ay sinisiraan, mga minamahal, ng puri. O ikaw, mga minamahal, ay talagang gustong pabagsakin. Praise God, hallelujah. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, bagamat gawin nila ang mga bagay na yan, hindi ka masisira, mga minamahal. Masira ka man sa tao, sa mahal na Panginoon, hindi ka sira, mga minamahal, praise God, sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga kapatid, praise God, sa mga tunay na Kristiyano, tayo po ay nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Everybody say, praise the Lord, ng ating pananampalataya. Praise God. Basahin po natin itong sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, at ang huling talata, 2 Timothy chapter 4, verse 7. Dito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12, ito ang nasusulat. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggang, na dito tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. So yan po, mga minamahal, ang sinasabi ng unang talatang ating binasa, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sa muling panahon, kinakailangan tayo pinalulumbay, mga minamahal, at tayo sinusubok sa muling panahon, mga minamahal. Kaya nga sa mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng mga minamahal ng talatang ating binasa, kinakailangan tayo po ay magkipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. So mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay totoong nakikipagbaka. Wala tayo doon sa comfort zone, mga minamahal. Praise God. Hindi tayo umiiwas sa mga pagsubok o problema, mga minamahal. Praise God. Dapat harapin mo, mga kapatid, dahil meron kang dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Si David, hindi siya natakot harapin si Goliath, mga minamahal. Buong Israel, mga kapatid, lahat ng mga sundalo, mga minamahal, ni Saul, ni Haring Saul, mga minamahal, ay takot humarap kay Goliath, mga kapatid. Praise God. Sinong humarap, mga minamahal? Yung shepherd boy. Praise God. Itong shepherd boy, wala siyang skill, mga minamahal, hallelujah, na makipagdigma. Praise God, hallelujah. Makipaglaban, makiharap sa mga kalaban, mga minamahal. Praise God. Pero merong siyang Diyos na napatunayan niya na kapag yung mga leon, mga minamahal, hallelujah, dumadaluhong sa kanyang mga inaalagang tupa, mga minamahal, kanyang pinapatay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya alam niya na siya iingatan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, mga kapatid, praise God, hallelujah, kay Goliath, mga minamahal, praise God, ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay at ikaw ay aking papatayin, praise God. Hallelujah. Akala ni Goliath, mga minamahal, na si David ay walang kakayanan, mga minamahal, praise God. Kung totoo, walang kakayanan, pero dahil sa kanya ang Diyos, ang sabi ng Biblia, if God is for us, who can be against us? Hallelujah. Kapag nasa iyo ang Diyos, kakampi mo ang mahal na Panginoon, walang mananaig laban sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, praise God, hallelujah, ang sabi ng Biblia, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan tayo sa buhay na walang hanggan, praise God. Manatili tayo, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan. Itong ating paglilingkod, itong ating panananatili hanggang sa wakas, mga minamahal. At ang sabi dito, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipapahayag natin sa maraming saksi na totoo ang ating Diyos. Ang Diyos ay nagliligtas. Ipaglalaban tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. And the Lord shall fight for you. Praise God. Hallelujah. At ikaw ay tatahimik, ang sabi ng banal na kasulatan sa Exodus chapter 14 verse 13. Mga minamahal, praise God. Kaya nga, mga kapatid, kung bakit sinusubok ang ating pananampalataya. Hindi para tayo ilugmok, mga minamahal, kundi para tayo po'y patibayin. Kundi para tayo po, mga minamahal, ay ilaan sa dakilang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya kinakailangan hanggang matapos, mga kapatid, ingatan natin ang pananampalataya. 2 Timothy chapter 4, verse 7, maghanda na po manunugtog at mang-awit, kindly. Dito po sa ikalawang Timoteo 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Parang tumatakbo din yung pagbabasa mo, brother. Parang nagmamadali ka ba? Hindi naman. Praise the Lord. Parang nagmamadali. Kindly, ano yung mo nga? Matatapos din tayo. Huwag mo madali. Dito po sa ikalawang Timoteo 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, Yan. natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko
ang pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi, mga minamahal ni Apostol Pablo, mga kapatid, kay Timoteo, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Ang sabi dito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Praise God. Ang sabi niya dito, mga minamahal, natapos ko ang aking takbo. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi tayo pwedeng huminto na kahit ikaw ay subukin sa mulit-muling panahon, mga minamahal, ng mahigpit na pagsubok, hindi ka pwedeng huminto, hindi ka pwedeng tumigil. Magpapatuloy ka. Everybody say, praise the Lord. Hanggang sa matapos mo ang iyong takbo, mga minamahal. At kinakailangan mong ingatan ang iyong pananampalataya na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, praise God. At kapag nakita ng Diyos, hallelujah, ang iyong pananampalataya ay hindi natinag, mga minamahal, praise God, sa pagpapahayag ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw ay pararangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ikaw ay karapat-dapat pumasok sa bahay ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng pagpapala buhat sa ating babay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa ating buhay bilang isang lingkod ng ating mahal na Panginoon, minsan parang hindi matapos-tapos yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Subalit, mga minamahal, na bagamat napakarami na nating pinagdaanan, tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakatayo ka pa rin. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia na bagamat ikaw ay mabuwal, hindi ka tuluyang mapapahiga dahil aalalayan ka ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon pa rin ang siyang tumutulong sa atin, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa natin ang lahat ng bagay para kay Kristo dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Tapusin natin yung ating takbo, mga minamahal, praise God, na bagamat kinakailangan subukin ang ating pananampalataya, hindi para tayo ilugmok, mga minamahal, bagkus para tayo tumibay, upang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay ang sabi ng Biblia, upang tayo parangalan ng ating mahal na Panginoon, sa pagpapahayag ng ating mahal na Panginoon, makita ng Diyos ang iyong katapatan, karapat dapat kang tumanggap ng pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon, praise God. Mga minamahal, tayo lahat ay tumayo, mga kapatid, praise God, hallelujah. Na minsan, mga minamahal, parang tayo bibigay na, o tayo po, mga minamahal, ay parang gusto natin hanapin yung ating sarili, mga kapatid. Pero mga minamahal, pakatandaan po natin, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon kailanman. Hindi tayo iniwan ng ating mahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting ito, mga minamahal, na pinamagatang lakas. Na sa ating paglakad sa landas ng buhay ay talagang maraming mga pagsubok. Pero pakatandaan natin, mga minamahal, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon, ang lakas niya ay isa sa atin. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, maraming pagsubok aking naranasan. Kahit may ligat ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan man ng iyong inala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas na isa sa iyo kung tawagan mo siya.
huwag mo sanang isipin na hindi mo nagpala. Kahit kaibigan pa ng iyong dinadala, paligid mo man ay lipos ng kariliman. Hallelujah! Lakas niya sa iyo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pagkibay na bato na kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, yes Lord, hallelujah, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating mga beloved mga awit. Mga minamahal, sa pagdating ng pagsubok, dumating man yan, gaano man kabigat. Ang sabi ng Biblia, hindi tinulot ang ating mahal na Pinoon na darating ang mga bagay niya na hindi natin makakayanan. At ang sabi ng ating inawit, lakas niya'y sasayo. Praise God, hallelujah. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ating mapagtagumpayan ang mga bagay niya. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga baguhan na nasa harapan, praise God, maging sa ating mga webcast viewers, kung meron pong mga nanonood, mga kapatid, praise God, iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. At marahil kayo po ay naninibago na nagtataka kung ano po ang inyong mga nakikita sa ating kapaligiran. Marami nanginginig, umiiyak. Yan po hindi po iyak nang dahil kami po ay nasa kalungkutan o hinagpis, kabiguan, bagkus yan po iyak ng grabing kagalakan, tears of joy na tinatawag, unspeakable joy, full of glory, sapagkat damang-dama namin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon na isang Diyos, ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng pagtanggap, hindi ipinangako ang bukas. Ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Praise God, hallelujah. Yan po ay napakahalaga. Yung buong katungkulan pala ng tao ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, John chapter 12 verse 26, ang sino mang tao maglilingkod sa akin, kung saan ako naroon ay duron din naman ang lingkod ko. So, ang taong naglilingkod sa mahal na Panginoon, kung saan naroon ang mahal na Panginoon, ang Panginoon ay nasa langit, doon din naman dudoon ang mga naglilingkod sa Kanya. So kung hindi tayo maglilingkod, ating ipapamuhay ang buhay sanlibutan, so hindi natin mararating yung langit. Hindi tayo sa Panginoon, tayo po ay mapupunta doon sa kapahamakan, sa piling ng kaaway ng Diyos. Praise God. So ito yung araw ng kaligtasan. Ito yung araw ng pagtanggap. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso at hinihintay niya na siya'y ating papasukin sa ating mga puso. At ang sabi ng Biblia, kung ating papapasukin ang mahal na Panginoon sa ating puso, siya'y sasalong hahapon sa atin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay magiging
pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Walang sino mang makakagalaw sa atin kahit ang kaaway kapag ang Diyos ay nasa atin. Praise the Lord. Kaya kinakailangan natin tanggapin ang mahal na Panginoon sapagat ang sabi ng Juan 1:12, sa lahat ng sa Kanya yung nagsisitanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng karapatan, yun lamang tumanggap sa Kanya. So kinakailangan tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Papapasukin natin siya sa ating puso. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. At ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya'y nagsisihanap. Pag pala ang tao ay walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Praise God. So ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na bagamat hindi natin nakikita, pero sumasampalataya tayo na may Diyos dahil ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ay hindi nakikita, kaya ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi gawa sa bato, kahoy, semento, hindi imahe ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang mga tunay na mananamba, siya ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang inyong unang naisagawa, pananampalataya. Ikalawa ay pagsisisi ng kasalanan. Bakit tayo ay magsisisi ng ating kasalanan? Dahil lahat tayo nagkasala. Ang sabi ng Biblia, lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya kinakailangan ating ipahayag ang ating makasalanan, na kung ating ipapahayag ang ating makasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, na patatawarin tayo sa ating makasalanan, huhugasan niya tayo sa ating mga kalikuan. Dahil kung hindi tayo magsisisi, hindi natin ipapahayag yung ating kasalanan sa ating dakilang Diyos, ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron palang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayang pisikal, tayo mamatay sa ating karamdaman, at kamatayang spiritual, dahil tayo namatay dahil sa ating kasalanan, itapon tayo sa apoy ng impyerno. Pero ayaw ng Diyos na dumating sa atin na tayo po'y mapahamak habang tayo nabubuhay. Yun po yung ating chance na kinakailangan tayo magbalik loob sa ating malapit at magsisi ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 19, ang sabi ng banal na kasulatan na kayo'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon upang mangapawi ang inyong mga kasalanan at upang dumating ang kaginhawaan sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya iyan pong ikalawa, pagsisisi ng kasalanan. Ikatlo ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Ano po ang bautismo? Ito po yung sinasabi ng Biblia, ye must be born again. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Kaya kinakailangan tayo po ay may panganak na muli sa pamagitan ng bautismo, dahil ang sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So kapag hindi po tayo tumanggap ng bautismo, ang sabi ng Biblia, tayo po ay parurusahan. Subalit kapag tayo tumanggap ng bautismo, tayo po ay maliligtas. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Praise God. Gusto ng ating malapinon na tayo po ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Pagtapos po ng ating banal na gawain, huwag po kayong lilisan na hindi po kayo nababautismuhan. Hindi po ito pag-anib sa panibagong reliyon. Ito po ay pagsasagawa ng sinasabi ng Biblia, ye must be born again. Kinakailangan tayo may panganak na muli sa pamagitan ng bautismo. Dahil, bakit ipapanganak na muli? Dahil biologically, tayo po ay pinanganak ng ating nanay. Yun yung po yung unang kapanganakan. Ipinanganak tayo sa laman. Kaya kinakailangan tayo may panganak na muli. Kinakailangan tayo ipanganak na muli sa espiritual na kapanganakan. Ito po yung bautismo. Ye must be born again, sabi ng Biblia. At ang pangapat, ang Diyos ang siyang magsasagawa, yung bautismo sa Espiritu Santo, dahil ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kung nakikita nyo kanina, yung mga nanginginig, yan po ay napupuspos ng Espiritu Santo. Yan po yung pang-apat, dahil ibubuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Praise God, hallelujah. Kaya kayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kapatid, itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. Huwag po kayong mahiya. Ito po ay pagsuko sa ating mahal na Panginoon, pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin na akin sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Ako po ay labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa.
simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan, at ako'y nagbabalik loob sa iyo, nangangako na ikaw ay aking paglilingkuran. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman pong mananalangin para sa inyo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Narito po, mahal na Panginoon, ang baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan. Mahal na Panginoon, dalangin namin na sila'y patawarin mo, O Diyos, sa kanilang mga pagkakasala, pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na magos doon sa krus ng Kalbaryo, at nawa ito po ang pasimula ng kanilang matapat at mainit na paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, dalangin namin, iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga loved ones, at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Kapatid, dalawa na po ang inyong naisagawa, pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Ang ikatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. At tayo po idadako sa ating mga pangangailangan. Sige po, pwede po muna nga bumalik sa inyong mga upuan. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay dadako sa ating mga prayer requests, sa ating mass healing, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ano man yung ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon, kung tayo po may mga taglay ng karamdaman, may mga sakit, mga kapatid, praise God, may mga problema, hallelujah, idalangin natin sa ating mahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating minamahal ginagalang ni Evangelista Wildista Dalmeda. Mapagpala po namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa unang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang ni Evangelista Wildista Dalmeda, narito po ang iyong mga anak, nakataas ang aming mga kamay, mahal na Panginoon, dumadalangin kami na pagpalain mo po ang bawat isang mahal na Panginoon. At bago po namin isa-isahin ang aming mga pang-personal na pangangailangan, dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang aming minamahal ginagalang na mahal pastor na patuloy pong bigyan ng malusog at malakas sa pangangatawan, maging ang mahabang buhay. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, upang patuloy po kami mapangalagaan, mapangunahan, mahal na Panginoon, ang napakalawak na iglesyang ito. Mahal na Panginoon, marami pang maligtas. Hallelujah! Dahil sa pangangaral ng purong ebanghelyo ng aming minamahal ginagalang na Evangelista Wildista Dalmeda, mahal na Panginoon, masagaan ng pagpapala, ibuhos mo po sa aming minamahal ginagalang na malapastor, maging sa kanyang mga beloved children, Malapinon. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa bigat na nakaatang sa kanilang mga balikat, Malapinon. Iba yung karunungan, Malapinon. Ipagalo mo po sa kanila, Malapinon, upang kanilang mapangisewaan, Malapinon. Hallelujah, O Diyos, ang napakalawak na gawain ito, Malapinon. Hallelujah. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong po ang kanang kamay sa ulo, ilens po natin ang ating mga sarili, ang kaliwa sa patin ng katawan nandoon ng taglay ng karamdaman. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, sa unang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang na Evangelista Wildista Dalmeda, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, sa kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin, sama-sama naming pinapalayas ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, tuberculosis, diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, psoriasis, ketong, AIDS, hallelujah, sakit sa bato, rayuma, arthritis, palalabo ng mata, pagkapipi, pagkabingi, magsilayas kayo sa pangalan ng Jesus. Di mo sa infirmity, sicknesses, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Marital, financial problems, be solved in Jesus. In vices begun, weaknesses cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of doubt and unbelief cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demonyo ng panlalamig, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Mga kahinaan, magsilayas ka sa pangalan sa kahirapan. Hallelujah. Kapalaluan, pride of life cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At mga minamahal, tayo po ay sisigaw ng tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Ang kasama po ang paglukso ng 3 beses. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa